Kakapasok lamang na balita mga kababayan natin, dating broadcaster na si Jason sa inaresto ng NBI sa kasong cyber libel na isinampa sa kanya mga kababayan natin dahil doon di umano sa kanyang maling post patungkol doon sa kalusugan ni Bongbong Marcos. At sa iba pang balita, Tito Soto, ang forthwith para sa kanya ay agad-agad na aksyonan kinabukasan. Kung baga, magkukumbin sila agad at gusto na niyang i-impeach si VP Sara Duterte. At sa iba pang balita din natin mga kababayan natin, naku po, kaya pala atat na atat itong si Congressman Luistro na maimbitahan or dumalo itong si VP Sara Duterte sa kanilang hearing dyan sa Kamara dahil meron daw di umanong 1.3 billion pesos na appearance fee. Mantakin mo yun mga kabayan. Ano na ba talagang nangyayari sa mga congressman na ibinoto ninyo, lalong-lalo na yung mga party list? Isang magandang umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nanonood, lalong-lalo na sa ating mga OFW na patuloy na sumusuporta po sa mga DDS vloggers, sa mga nagti-team replay. Maraming salamat. At sa mga nagpakulay po sa atin, hindi ko na po kayo iisa-isahin mula nung tayo nag-umpisa mga kababayan natin. No? At sa mga hindi po nakapag-subscribe, baka naman, road to 100K po tayo subscribers. Maraming salamat sa mga walang sawang nanonood sa atin at sumusuporta. Pati na din sa ating mga kasamahan pang mga DDS vloggers. O eto na po ang mga balita mga kabayan. Talagang itong mga hinayupak na itong mga inihalal ng taong bayan na andyan ngayon sa Kongreso, sa Kamara, at sa Senado, at ultimo mismo, itong Pangulo natin, talagang iisa lamang ang kanilang ginagawa ngayon. Hindi na po priority sa kanila ang magserbisyo sa mamayang Pilipino. Ang kanilang priority ngayon ay ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Kasi nga, mukhang natatakot na sila dahil sa mga ang dami pong hindi na-resolba na nangyayari ngayong nakawan sa bansang Pilipinas. Ito po'y tinutuligsa at marami pong Pilipino ngayon na talagang dismayado dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa kabila ng lahat na ang dami na pong nangyayaring mga nakawan, ang daming issue patungkol sa anomalyang flood control, talagang si VP Sara pa talaga ang inuuna nila at nakakuha sila ng mga bagong atakdog ngayon. Lalong-lalo na yung mga bagong appointees. Kagaya na lang doon mismo sa AMLAC. Di ba dati-rati hindi naman talaga pinapayagan yan kasi nga labag sa batas yan. Yung bank secrecy law. Isa yan sa mga bagong aktadog at mga newly hired. Isa pa, ito namang bagong NBI. Anong ginagawa ngayon ni Matibag? Binibira itong mga Duterte, si Kung Pulong, si Sara Duterte. Balita ko nga mga kabayan na naku po, talagang protektahan ko na to si VP Sara Duterte. Kasi mukhang may nakaambang na kaso pong inihain itong NBI laban dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ito po ang ating reaksyon. Unahin muna natin, no? Talagang, ewan ko ba kung nagmamagaling-galingan lang itong si Tito Soto, no? Patungkol dito sa usapin ng forthwith. Kasi nga, mga kabayan natin, ang forthwith ay sinabi na po ng Korte Suprema mismo na hindi agad-agad o agarang aksyonan dahil nga magdidepende ito sa sitwasyon sa Senado. Alam naman natin na yung Korte Suprema ay bumoto 1401 na mga judges mga kababayan na talagang huwag piliting mag-convene dyan sa Senado versus impeachment ni VP Sara Duterte. Pero itong si Tito Soto mga kababayan ay talagang hayagan niyang sinabi na kapag talagang matanggap nila itong articles of impeachment ay para sa kanya ang forthwith ay dapat kinabukasan na. Magtakin mo yun si school bukol na to. Iwan ko lang tong tao na to, no? Kasi nga, nung unang panahon, kasi matagal na to sa Senado paulit-ulit, pabalik-balik na to. Kasi nga, lumakas lang naman to o nanalo lang naman to dahil gamit na gamit yung Itbulaga. Real talk lang tayo. Yung pagiging artista niya, yung pagiging popularidad niya. So, ibig sabihin, sikat at maraming nabudol. Pero nakita natin ngayon mga bayan na unti-unti na pong nasisira itong si Tito Soto. Kasi nga, ikaw ba naman ang mahagisan ng mali-maleta? At ikaw ba naman yung may personal na interest na gusto mong tumakbo sa mas mataas na posisyon? Di ba? Eto po yung video. Panoorin po natin yung reaction natin dito. Grabe, si Tito Soto, mga kababayan, nagmamagaling, nagmamatigas, talagang palaban sa Korte Suprema. Kung anong desisyon ng Korte Suprema,
na yung pagbasura nila na piliting mag-convince sa Senado laban sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte ay siya namang kabaliktaran kay Tito Soto dahil para sa kanya, mga kabayan daw, hello Babsi, ang fourth win para sa kanya ay dapat kinabukasan na daw. O eto sabi niya dito, Tito Soto, fourth win ang impeachment ni VP Sara kung sakaling matanggap namin ang articles of impeachment. Fourth tweet naming aaksyonan ito. Para sa akin, ang fourth tweet ay kinabukasan. Yan talaga ang mga galawan ng mga nabayara at nahagisan ng maleta. Talagang magkaiba doon sa gustong mangyari ng Korte Suprema. Talagang hindi talaga. Di ba mga kabayan? Sino ba yung paniniwalaan natin? Ang Korte Suprema? O itong nag-abu-abogaduhan na si Tito Soto? 14, halos lahat ng judges, nagsabi na ang fourth win ay hindi agad-agad aksyonan or gagawin kasi nga magdidepende sa sitwasyon. Pero itong si Tito Soto, nag-abogaduhan, nagmamagadaling. Para bang feeling niya na mas magaling siya sa mga justices natin sa bansang Pilipinas, pinakamataas na hukom yan. Grabe, no? At sa iba pang balita, mga kababayan, no? Talagang nagulat tayo kasi iba gumalaw ang NBI ngayon. Talagang aarestuhin agad. Yan ang mga bagong newly hired nila sa katauhan ni Sir Matibag. Di ba? Kita naman natin mga kabayan, ang dami pong problema sa bansang Pilipinas. Yung nangungunang gusto natin marisolba yung anomalyang nakawan nila sa flood control. Yung mga budget insertions, huwag natin kalimutan na sinabi ni Zaldico, 100 billion kada taon yung budget insertions niya. And yet, wala man lang tayong nakitang proyekto na ginawa nila ilang taon na at wala tayong proyektong nakikita sa kalsada na talagang masasabi mong sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At please, pakicheck na rin natin kung yung mga sinabi nilang mga request nilang mga budget dyan sa kanilang mga distrito, kung meron ba. Kasi nga, nalaman na natin nalaman na taong bayan na ang daming mga ghost projects hindi na nga na-resolve, ang dami na nga nawala ng mga matataas na opisyal, lalong-lalo na sa DPWH, itong mga na balita na talagang involved dyan, yung mga mastermind dyan sa Kongreso, sa Kamara, inasaan na sila ngayon, di ba wala? Pero pagdating dito, sa usaping cyber libel, na mali-mali umanong balita, ay naku po, hinuli itong si Jason sa mga kabayan, ng mga NBI. Kasi ayon daw dito, nag-ugat ito doon sa mga post niya na may malubhang sakit daw itong si President Bongbong Marcos. Ito po yung video mga kabayan, panoorin po natin. At talagang wala talaga tayong freedom of speech ngayon. At isa pa, parang pinagkaisahan tayo ngayon ng administrasyon kasi nasa kanila lahat ang kapangyarihan. Ito, panoorin po natin. Breaking news mga kababayan natin. Ayan, inaresto po itong si dating broadcaster na si Jason Sa, mga kababayan ng NBI dyan po sa bahay nila sa Quezon City. Sa kaso po ng cyber libel crime, no? Patungkol po doon sa mali-mali daw di umanong balita, no? Patungkol doon sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Naku, nakakagulat po ito mga kababayan, ha? At balita natin dito no bail, no? No bail siya mga kababayan. Hi, sir. John, sa GMA7 po. Yeah, I know. I know this is very set up, so don't worry. Alam naman natin si Jason Sa talagang matinik. Mantakin nyo mga kababayan, ha? Balita no bail daw. Itong kaso, itong cyber libel na hinuli ito o naristo itong si Sir Jason Sa, mga kababayan natin. No? Ang bilis. Pero pag sa iba, pag didiis ka talagang ng supporters, talagang madali ka lang nila aarestuhin. Pero pag sa kanilang hanay, itong mga magnanakaw na to, lumipas na ilang taon, wala pa rin tayong nakitang nahuling mga malalaking isda. Lalong-lalo na in terms of corruption. Grabe.
talagang naku naman, no? Sa administrasyon ng Bongbong Marcos lang ito nangyayari lahat. Ang dami pong problema sa bansang Pilipinas. Pero kung sino yung mga sumusuporta sa totoong inaasahan ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na itong mga Duterte at mga Duterte supporters, ito naman yung mga inuuna nilang ginigipit. Sa kabilang dako, mga kababayan natin, naku po, magugulat kayo dito. Kaya pala atat na atat, itong palautang na itong si Congressman Luis Tro, mga kababayan natin. Kasi ayon sa Abante News Online, napag-alaman nila, di umano, ito po yung sabi nila, na meron daw 1.3 billion pesos na appearance fee. Kaya naman pala sila, todo gawa ng kanilang script at todo panggigipit kay Sara Duterte, kaya hinahamon nila na magpakita, dumalo sa hearing, kasi may pabuya pala. Mantakin nyo mga kababayan na pera ng taong bayan yan. 1.3 billion, napakalaking pera niyan. At ngayon, harap-harapan na naman tayong ninanakawan. Kaya pala, kahit magbulabog, kahit magkabulakbol sila, kahit bulabog or halatang halata itong script nila, kita nyo si Barbers, sabi niya, hindi ako. So, ibig sabihin lang doon, para bang ang sabi ni Barbers na, teka muna, hindi pa ako. Baka maano tayo nito, hindi ako. Halatang halata na, para bang, sa Bisaya pa, nagpalaban ba? Nagpalaban si Barbers kay Luis Tro na hindi pa ako. Di ba? So, tinatawanan na lang tayo. Eto po yung video mga kababayan. Panoorin po natin. Grabe itong mga magnanakaw na to. Talagang magna cum laude talaga. Grabe, nakakagalit, nakakainis, nakakasuklam. Itong ginagawa nilang pagdanakaw sa bayan. Kaya naman pala atat na atat itong mga congressman na to, lalong-lalo na si Palautang na hindi marunong magbayad, si Luis Tro na kanyang hiniram nilang pera. Ito, 1.3 billion pesos appearance fee pala ang pinag-uusapan dito. Kaya naman pala gusto nila na dumalo si BP Sara sa kanilang hiring-hiring. Di umano ng mga kongresista para sa impeachment ni BP Sara, ibinulgar ng Abante News Online. Ayon sa isang source na nakausap umano ng Abante, kapatid ng news outlet ng Billionaire News Channel, may paunang 650 million pesos na umano ang inilabas noong Abril. Abay, nakatanggap na pala itong mga buang na hinayupak na to. Habang isa pang 650 million ang nakatagdang ilabas sa susunod na buwan. Paldo na naman ito mga magnanakaw.